ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sigurado na noong kabataan natin ay excited tayong lumaki para mas marami na tayong bagay na pwedeng gawin. May iba pa nga sa atin ang nagmamadaling tumanda upang makapunta sa mga lugar na hindi na kailangan ng gabay mula sa mga magulang natin. Pero noong tumanda na tayo at sumambulat sa atin ang realidad ng buhay sa mundo, ay napag-isip-isip muli natin na sana ay pwede ulit tayong bumalik sa pagkabata upang pansamantalang makawala sa mga responsibilidad. Yan ang eksaktong pinagdaraanan ng kabarangay at letter sender natin for today na si Cristel. Bata pa lamang ay pangarap na niyang makapunta sa Maynila mula sa kinamulatan niyang probinsya sa Bicol. Alam kasi niya na mas marami ang opportunity na pwedeng magbukas sa kanya kapag umalis siya sa bayan nila. Sa kanyang kwento ay marami siyang pinagdaanan na maganda at pangit na sitwasyon. At yun ang gusto niyang ibahagi sa istoryang pinadala niya sa ating istasyon. Gusto mo na bang makarelate kay Cristel? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Cristel. Sa kasalukuyan ay narito ako sa Saudi Arabia at namamasukan bilang domestic helper. Bago lang ako rito at neto ko lang January 2025 nakalipad mula sa Pilipinas. Nasa 40 years old na ako at galing pang Negros Oriental. Ni sa hinagap ay hindi ko inakala na mabibigyan pa ako ng oportunidad na makapag-abroad. Sa bagay, buo rin naman ang aking loob at desidido ako na gusto kong makuha ang trabahong ito upang matustusan ang pag-aaral ng aming 3 anak na babae at matulungan sa paghahanap buhay ang asawa kong si Abel. Pero bago ang lahat, ang ikukwento ko muna sa inyo ay kung paano kami nagkakilala ng aking mahal na asawa. Bale, nagkita at nagkakilala kami sa isang birthday party na pinuntahan namin noong araw. Nagtatrabaho na ako noon sa Manila bilang factory worker, samantalang ang mister kong si Abel ay isa namang security guard sa Cubao. Dahil pareho kaming single ay sinimulan kaming tuksuhin sa isa't isa ng birthday celebrant na kaibigan namin. Mabait si Abel, may pagka-gentleman at gwapo. Masasabi ko na pasok siya sa tipo ko sa isang lalaki. Maliban na lamang sa kulay ng kanyang balat na masyadong moreno. Sa kabila ng lahat ay naging mabuti kaming magkaibigan, nagkapalagayan ng loob hanggang mauwi sa pag-iibigan. Nagpakasal kami ni Abel taong 2005 sa Huwes ng Quezon City at nangupahan sa Cubao. Noong sumunod na taon ng 2006 ay pinanganak ko ang panganay naming babae. Nanirahan kami sa Cubao ng ilang taon at nagkaroon pa ng 2 anak na babae. Tapos nung sumapit ang 2013 ay may pinag-usapan kami ni Abel tungkol sa plano niya para sa aming pamilya. Han, ito na yung kape mo. Pakilapag na lang muna dyan sa mesa. Sige. Salamat, Han. Walang anuman. Matapang yan ha. Siguradong gising na gising ka mamaya sa duty mo. Buti naman. Ayoko na kasi uminom ng mga energy drink. Kahit oras na ng tulog ko hindi ako nakakatulog. Oo, wag na. Hindi rin daw maganda sa katawan yon. Sinabi mo pa. Han, pwede bang mag-usap muna tayo bago ka umalis papasok sa trabaho? Oo naman.
Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Matagal ko na kasi itong iniisip pero ngayon ko palang sasabihin sa'yo para maingi na rin yung opinyon mo. Tungkol to sa pamilya natin. Sige, nakikinig ako. Lumalaki na kasi yung mga anak natin, pati na rin yung pamilya natin. Yung panganay natin, nasa elementary na tapos susunod na rin mag-aaral yung dalawa pa nating anak. Siyempre, bilang padre de pamilya, pangarap ko na makapagtapos sila ng pag-aaral. Pero nahihirapan kasi ako makapag-ipon gawa ng mga bayarin natin buwan-buwan. Yung sa upa nitong apartment tsaka tubig at kuryente. Hindi rin naman mapapasa atin tong bahay na to. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero anong solusyon ang naiisip mo? Ano sa palagay mo, Han? Paano kung umuwi tayo sa probinsya namin sa Negros tapos magpatayo tayo ng sarili nating bahay doon? Ayos lang ba sa'yo na umuwi sa probinsya namin? Ayos lang naman sa akin. Pero saan tayo kukuha ng pera pampatayo ng sarili nating bahay? Plano ko sanang mag-loan pampatayo ng bahay natin. Kahit na maliit lang. Basta matawag lang natin na sariling atin. Tapos kapag may susobra, pamasahin natin ang mga bata. Pero magtatabi na rin ako ng kaunti mula sa sahod ko. Ibibigay ko na lang sa'yo. Okay, pero may lupa ba tayong tatayuan doon kung sakali? Marami namang lupa doon. Magpapatulong na lang ako sa kapatid ko kasi matagal na sila doon. Tsaka meron na rin silang sariling bahay. Ay, ang gusto ko lang talaga magkaroon tayo ng sariling bahay at hindi na tayo mangupahan dito. Alam ko na medyo malaki-laking adjustment ang gagawin natin. Lalo kapag lumipat na tayo doon, pag natapos na yung bahay natin. Pero papasan din ba ang lahat-lahat? Masasanay at makakaluwag-luwag din tayo doon. Naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari. Kahit naman ako nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero mukhang malabo yun kung dito tayo sa Maynila maghahanap. Kaya ayos lang sa akin na umuwi tayo sa probinsya nyo. Kakausapin ko na lang yung mga bata. Pero paano pala yung trabaho mo? Magre-resign ako tapos mag-a-apply na lang ulit ako doon. Madali lang naman yun. Tingin mo makakahanap ka kaagad ng mapapasukan doon? Oo naman. Masipag naman ako tsaka maganda mga record ko simula nung naging security guard ako. Kaya alam ko makakahanap agad ako ng mapapasukan dun. O sige, naniniwala naman ako sa'yo. Salamat, Han, kasi ayos lang sa'yo. Oo naman. Basta para sa ikabubuti ng pamilya natin, susuportahan kita. Salamat talaga. Walang anuman, ikaw talaga. Naisip ko lang din kasi baka magtanong ka kung bakit sa probinsya namin sa Negros at hindi sa inyo sa Bicol. Alam ko naman na ayaw mo doon kasi hindi ka marunong lumangoy. Sobra ka naman. O bakit? Hindi ba totoo? Totoo naman pero… Anong pero ka dyan? Pero tama ka nga sabi. At alam ko rin na baka manibago ka doon kaya ayos na sa akin na sa Negros tayo tumira. Kasi sanay na sanay ka na doon. Palibhasa doon ka kasi pinanganak at lumaki. Papadudo Tubong Negros Oriental ang pamilya ni Abel. At ako naman ay taga Bicol. Pero noong 2005 ay nagkakilala kami sa Maynila at nagpakasal. Bumuo kami ng pamilya, nagkaanak ng 3 babae habang nanirahan sa Cubao sa loob ng 9 na taon bago kami nakapagdesisyon na umuwi sa probinsya nila sa Negros. Pagdating namin doon ay napakalaking adjustments ang ginawa namin lalo na ng mga anak ko. Pero dahil maliliit pa naman sila ay alam ko makakaya rin nila na makihalubilo at makibagay sa bagong lugar na aming titirhan. December ng taong 2014 nang dumating kami sa Negros Oriental. May bahay na kami doon na pinatayo ng mister ko gamit ang perang niloan niya. Maliit lamang naman yon pero sementado na at may 2 kwarto. May terrace din na usong-uso sa mga bahay sa probinsya na pwedeng tambayan. Nasa gilid kami ng kalsada at nasa likod namin ay palaya na. Ibang-iba sa buhay sa lungsod ng buhay na inabutan namin sa probinsya nila sa Negros Oriental. Pero masaya naman kasi payapa, sariwang hangin at tahimik. Wala akong malapit na kamag-anak sa probinsya ng mister ko pero pinakisamahan ko ng mabuti ang mga kamag-anak niya. Mahirap na masarap ang naging buhay namin sa Negros Oriental.
Pero ang isa sa mga pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan namin ay yung hindi na nakabalik sa pagiging security guard ang mister ko. Wala kasi siyang ma-applyan doon at karamihan ng mga bakante ay nasa malalayong lugar. Mahirap yon para sa amin lalo na at nasa liblib kaming nakatira. Kaya nag-decide si Abel na iwan na ng tuluyan ng pagiging secure at sa halip ay mamasukan na lamang siya ng iba't ibang trabaho tulad ng pagsasaka sa bukid ng mga kakilala niya. Kinaya naman naming mabuhay bagaman masasabi kong mahirap pa rin dahil kung todo tipid kami sa maliit na perang kinikita ng aking asawa. Naku, ang lalim ng sugat mo sa paahan. Ayos lang yan. Malayo yan sa bituka. Malayo nga, pero pag na-impeksyon yan, delikado. Nahugasan mo na ba yan? Oo, kanina pa. Sinabon ko na rin ng matagal tapos pinadugo ko na rin. Han, pasuyo naman ako. Pakigamot naman oh. Oo naman. Teka, kukunin ko lang yung bulak at saka gamot. Alam ko nandito lang yun sa drawer natin eh. Hanapin ko lang sandali. Sige, upo na lang muna ako rito sa bangko habang tinatakpan ng tela tong paa ko. Baka dumugo pa kasi ulit. Buti pa nga. O ito, nakita ko na. Buti may bulak pa. Han, huwag mong lagyan ng mapdi ah. Aba, may kinatatakutan ka rin pala. Bukod sa'yo, oo meron. Dapat lang. Akin na yung paa mo. Nang malinis ko na at maayos yung sugat mo. Sige, salamat Han ko. Ay, mukhang malalim nga yung sugat. Na paano ba to? Nakaapak ako ng bubog dun sa bukid. Tumagos sa tsinelas ko kaya nasugatan yung paa ko. Grabe yung sakit. Parang ganyang kasakit. Aray ko. Naku, sorry. Pero tiisin mo na lang muna. Tinitiis ko naman. Astig kaya ako. Hay nako. O siya, astig na akong astig. Ay, naaawa lang ako rito sa paa mo kasi ilang beses nang nadadali ng mga bubog o hindi kaya tinik ng mga halaman dun sa bukid. Mas naaawa ako sa tsinelas ko. Kasi pag nabutas sila, ibig sabihin kailangan ko na naman palitan ng bago. Baka naman dapat yung tsinelas na bakal na yung bilhin mo para hindi agad nabubutas. Baka kamo, di na ako makakakbang dahil sa bigat ng bakal na tsinelas. Sa bagay. O ayan, tapos na. Nabendahan ko na rin. Yun, okay na nga. Salamat Han. Walang anuman. Pero wag mo munang ilalakad ha. Baka magdugo ulit yung sugat, mahirap na. Ika-ika na naman pala ako nito. Oo, pero ngayon lang naman hanggang sa gumaling. Sige. Oh, bakit parang malungkot ka naman dyan? May problema ba? Wala namang problema. Pero tama ka, balungkot ako kasi nasugatan na naman yung paa mo. Gagaling din naman to. Huwag ka nang malungkot. Sana nga ganun lang kadali yun. Pero ang hirap kasing hindi malungkot. Lalo't paulit-ulit kang nasusugatan at nasasaktan dyan sa trabaho mo. Naisip ko tuloy na kung security guard ka pa rin, at least yung antok lang ang kalaban mo, lalo kapag nagjo-duty ka sa gabi. Kalaban ko rin naman yung mga masasamang loob sa binabantayan kong building, Han. Oo nga, pero… Tsaka wala namang trabaho na madali. Lahat mahirap. Oo naman, alam ko yun. Pero kahit paano, mas panatag ako na hindi ka nagkakaganyan doon sa dati mong trabaho. Nininervyos kasi ako tuwing uuwi ka rito ng sugatan at duguan. Sorry Han, sinubukan ko namang maging maingat, kaso aksidente yan eh. Kaya nga sana doblehin o triplehin mo pa yung pag-iingat para hindi ka nadidisgrasya. Oo, tatandaan ko yung sinabi mo. Tungkol dun sa tsinelas mo. Anong tungkol dun? Itapon mo na yun ha. Huwag mo na isusuot kasi butas na. Saka dapat yung tsinelas mo matibay. Kaya kapag nagkapera tayo, ako na yung bibili. Kung ikaw kasing uutusan ko, hindi ka na naman bibili ng bago. Madalas hinihiram o hinihingi mo lang yung tsinelas mo sa kapatid mo. Sayang naman, kasi yung mga tsinelas nila ang dali lang nilang palitan. Sayang nga. Pero yung iba doon, isang bulate na lang ang kailangang pumirma, mapipigtas na. Tapos pudpud na rin, pwede nang gawing panggatong. Ay nako, nai-stress ako sa'yo. Papadudot gumaling din naman ang sugat ni Abel ilang araw matapos kong gamutin.
Sa totoo lang ay hindi yun ang unang beses na nasugatan siya. Meron pa ngang mas malala doon at grabe ang nerbiyos ko dahil takot talaga ako sa dugo. Pero napakatapang ng mister ko. Kasi kahit masakit na ang sugat niya habang ginagamot ko, ay sinasabi niya pa rin na hindi naman masyado. Tapos kinabukasan ay balik trabaho na siya. Bilang asawa ay awang-awa ako sa mister ko dahil hindi ko siya magawang tulungan sa paghahanap buhay. Wala naman kasi akong alam na pwedeng pasukan sa lugar namin dahil napakakaunti ng oportunidad. Walang masyadong hiring at malayo sa bayan ng lugar na kinatitirikan ng bahay namin. Pero ayaw din naman ni Abel na pagtrabahuhin ako dahil mas gusto niyang asikasuhin ko na lamang ang mga anak namin na pare-pareho na ring nag-aaral. Papadudot, kahit na mahirap ang buhay at kakaunti lang ang perang kinikita ng asawa ko, ay masasabi ko na pinagpapala pa rin kami ng Diyos sa araw-araw. Tuwing anihan ng palay ay nakakalibre kami ng bigas na pinamimigay ng amo niya sa mga tauhan niya, lalo na kung may sobra. Bukod doon ay naiuwi rin ng mister ko ang mga kamote at iba pang gulay kapag nakakaani sila na siya ring tinatanim sa lupain na katabi ng mga palay. Libre rin ang tubig namin na galing lamang sa poso, bagaman masasabi ko na ibang-iba ang kulay at amoy nito sa tipikal na tubig kapag meron kang sariling metro. Pero pwede na rin pong panligo, panlaba at panlinis ng bahay o sahig. Bale, bumibili na lamang kami ng malinis na tubig na pang-inom at pangluto at pangsaing. Bukod doon ay may mga alagang manok at baboy din kami ni Abel na pinagkakakitaan o pinanguulam namin. Kung hindi naman nagsasaka ang mister ko ay namamasada siya ng pinapahiram na tricycle sa kanya ng kumpare niya. Sumasideline din siya bilang tagabuhat sa palengke at minsan naman ay nasa ulingan siya para tumulong doon. Napakasipag ni Abel. Kaya bilib na bilib ako sa kanya, kaya lang ay minsan ay hindi ko mapigilang malungkot. Lalo na kapag tinitingnan ko ang asawa ko. Ibang-iba na kasi ang itsura at katawan niya sa dating siya noong nasa Maynila pa kami. Kumbaga'y mas lalo siyang umitim dahil nasunog na ang balat niya sa tuwing nabibilad siya sa araw. Pumayat na rin si Abel, pero sa kabila ng lahat ay siya pa rin yung mabait at malambing kong asawa, Papa Dudut. Ay. Han, sino yung kinausap mo sa cellphone? Si nanay. Tumawag siya para ibalita sa akin na may sakit daw si tatay. Anong sakit daw? Di pa nila alam, pero ilang araw na rin daw nilalagnat, tapos suka ng suka. Panay daing na masakit ang tiyan at ulo. Nag-aalala na si nanay, kaya lang ayaw naman magpasugod sa ospital ni tatay. Bakit daw? Wala kasing tiwala sa mga doktor yun at saka sanay siya na umiinom lang ng halamang gamot. Yun kasi ang kinalakihan nila mula pa sa mga magulang nila. Mahirap talaga yung ganyan pag nasanay ka. Oo nga kaya lalong nahihirapan si nanay. Syempre, nag-aalala rin siya, naghahalo-halo na. Sana naman pumayag na si tatay na magpatingin sa doktor. Baka kasi mapano na siya niyan. Para sana nagagamot na siya at gumagaling na. Ayun na nga. Kilala mo naman si tatay, ma-pride rin. Saka para sa kanya, gastos lang daw yung pagpapa-ospital na yan. Kaso kung may panggastos naman, bakit hindi, di ba? Tama. Sabi ni nanay kahit papano may naitabi naman daw siyang pera mula sa kita ng maliit nilang sari-sari store na pwede daw nilang gamitin sakaling pumayag si tatay na magpa-ospital. Pwede nilang dalhin sa mga public hospital si tatay para libre na yung check-up. Tapos lumapit na lang sa center para makalibre rin sa gamot. Oo, sinabi ko nga, kaso kinontra naman ni nanay na ayaw ni tatay nang pumipila ng matagal. Noon pa man mainipin na talaga yun. Kaya nga hindi niya masamahan si nanay sa pamamalengke ng mga paninda nila sa tindahan kasi gusto niya umuwi na lang kesyo magsasabong na lang daw siya kesa hintayin si nanay. Lagi pa nga nilang pinag-aawayan na mabagal daw mamalengke si nanay, di ba? Oo, natatandaan ko. Andun pa tayo nung nagkasagutan sila kasi ayaw samahan ni tatay si nanay.
Kaya sigurado hindi mo rin mapaghihintay si tatay kung sa public hospital mo siya dadalhin para makapagpagamot. Alam mo naman sa public, medyo mabagal kasi maraming pasyente. Pero sabi mo ayaw rin niyang magpa-ospital kasi magastos. Naisip ko tuloy kahit sa private mo siya dalhin, kukontrahin niya pa rin. Ay, sinabi mo pa. Kaya nga hindi ko mapigilang ma-stress Naiintindihan ko naman, pero kalma ka lang, Han. Ang hirap lang syempre, magulang mo yun. Pero na-realize ko, habang tumatanda pa lang tao, tumitigas na rin yung ulo. Oo, ganyan din si nanay ko, di ba? Kaya nga, minsan pasaway. Pero sana pumayag na si tatay na magpagamot para naman masolusyonan na yung sakit niya. Tsaka para mas mapanatag kayong mga anak niya. Yun nga. Buti sana kung nandyan lang yung bahay nila sa tabi natin. Naku, pupuntahan ko talaga sila doon para pakiusapan si tatay na magpagamot na sa ospital. Kaso hindi Ang layo-layo namin sa isa't isa. At saka, ang tagal na rin simula nung nakauwi tayo dun sa Bicol para magbakasyon. 2023 na ngayon. Kailan nga ba yung huling uwi natin dun? Ewan ko. Di ko na matandaan Hindi naman ako masyadong magaling sa petsa. Basta. Matagal na. Parang bago pa yata mag-pandemic. Tapos hindi na ulit. Ay, miss na miss ko na sila nanay at tatay ko, Han. Hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag tayo mag-iipon tayo ng pera para makauwi dun sa inyo sa Bicol. Salamat, Han. Gusto ko na rin kasi makita yung mga magulang ko Gusto ko na rin sila makita. Tsaka nagsabi yung bunso natin na gusto na raw nila makita lolo at lola nila. Tsaka para makapamasyal din dun. Talaga? Anong sagot mo sa kanya? Kako, pag-iipunan natin. Pero wag mo rin masyadong pagurin ang sarili mo sa pagtatrabaho para lang makaipon agad para pambakasyon natin. Nag-aalala lang ako sa tatay pero ayoko namang pati ikaw magkasakit din. Papadudot taong 2023 noong nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko tungkol sa pagkakasakit ng aking tatay. Labis ang pag-aalala ko noon sa kanya dahil matagal-tagal na rin simula nang huli kaming makauwi sa Bicol upang magbakasyon. Sa pagkakatanda ko ay 2019 pa bago mag-pandemic at dahil nga madalas kaming kapusin sa budget ay hindi na ulit kami nakapag-ipon ng pera pambakasyon doon. Kaya nga sobrang lungkot ko dahil sa nangyari at buti na lamang at inalo ako ni Abel. Ng mga panahon na yon kaya medyo gumaan ang aking pakiramdam. Pero kapag naiisip ko ang kondisyon ng tatay ko ay hindi ko mapigilang makonsensya. Lalo na't wala ako sa tabi nila ni nanay upang alagaan siya. Ang totoo bukod sa mga anak ko ay inaalagaan ko rin sa bahay namin ang nanay ni Abel. Kasama namin siyang nakatira sa bahay simula pa lamang nang dumating kami sa Negros Oriental. Pinagpapasapasahan lang kasi siya ng iba niyang mga anak. Hanggang sa nakapag-decide si Abel na kupkupin na lamang namin sa bahay ang nanay niya. Mabait naman ang biyanan ko at masipag. Noong malakas pa siya ay namamasukan siya sa munisipyo bilang tagawalis at tagapaggapas ng damo. Pero dahil nga sa matanda na siya at madalas nang magkasakit, ay pinatigil na siya ng asawa ko sa pagtatrabaho. Masaya naman akong alagaan ang nanay ni Abel dahil magulang na rin ang turing ko sa kanya. Pero nalulungkot lamang ako kasi hindi ko yon magawa sa sarili kong ama. Isang gabi ay umuwi si Abel na nakainom at naabutan niya kaming kumakain sa mesa samantalang nasa sahig namin at pinapakain ng nanay niya. Hindi na kasi ito makatayo at makapaglakad ng maayos gawa ng mabilis nang sumakit ang katawan nito at mahina na rin ang tuhod. Kaya sabi ko ay ilapag na lamang sa sahig ang pagkain ng nanay ni Abel para doon na ito kumain. Kaso nung nakita yun ng asawa ko ay minasama niya ito at agad niya akong kinumpronta, Papa Dudut. Naman bakit sa sahig niyo pinakain si nanay? Tao siya, hindi siya aso. Alam naman namin na tao siya at kahit kailan, hindi namin siya tinuring na aso ng mga anak mo. Hindi raw. Pero bakit di niyo man lang inakay papunta dun sa mesa para dun siya kumain? Nagre-reklamo kasi si nanay na masakit raw ang katawan niya.
Kaya hindi namin pinilit na akayin papunta sa mesa. Oh, kaya doon nyo na lang sa sahig pinakain. Yun din naman ang gusto niya. Bakit siya yung masusunod? Dapat kayo. Anong dapat kami? Hindi ka ba nakakaintindi? Naiintindihan ko yung mga sinabi mo. Naiintindihan daw, pero bakit ganyan ang tono mo? Paanong di magiging ganito tono ko? Nakakagalit lang bilang anak na makitang sa sahig kumakain yung sarili mong nanay. Wala namang masama kung kumain sa sahig, di ba? Wala nga, pero meron tayong mesa. Anong silbi nun kung di naman gagamitin? Gusto mo, sibaking ko na lang yon para may panggatong na tayo. Wag na wag mong gagawin yan. Grabe naman kasi kayo sa nanay ko. Porke wala ako rito sa bahay, ginaganyan-ganyan nyo na siya. Anong ginaganyan-ganyan? Kung makapagsalita ka parang pinabayaan namin ng nanay mo Bakit, hindi ba? Hindi. At kahit kailan hindi ko pinabayaan yung nanay mo. Alam mo, sumusobra ka na eh. Ang lakas ng loob mong sabihin na pinabayaan namin yung nanay mo. Ngayon mo lang naman siya nakitang kumain sa sahig. At saka maayos naman yung pwesto niya. Nakapinggan siya. May sapin yung pinggan niya. Para pag nagkalat siya, madali naming malilinis ng mga anak mo. Saka lagi nga siyang kinukumusta nung bunso mo at nagpupumilit pa na gustong samahan ng lola niya na kumain sa sahig. Pero sinaway ko lang kasi alam mo namang makalat kumain yun. Ang hirap sa'yo. Kung ano lang yung nakita mo, yun ang pinaniniwalaan mo agad. Nakakasama ka ng loob eh. Alam mong ilang taon ko na rin inaalagaan yung nanay mo. Buti pa nga siya naaalagaan ko. Pero paano naman yung tatay ko na may sakit din dun sa Bicol? Sige nga. Wala namang sumbatan ng ganyan, Han. Hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Kasi parang hindi mo nakikita yung sakripisyo kung maalagaan ko lang na maayos yung nanay mo. Kung tutuusin, hindi ko nga yan responsibilidad kasi nanay nyo naman yan. Manugang lang niya ako. Pero dahil wala namang maaasahan ng mga kapatid mo, sige, inako ko na yung responsibilidad na alagaan yung nanay mo. Alam mo kung tutuusin, masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Narinig mo ba ako nagreklamo o napagod sa nanay mo? Hindi naman, di ba? Kaya imbes na pagsalitaan mo ako ng ganyan, bakit hindi ka nalang magpasalamat sa akin kasi inaalagaan ko ang nanay mo? Ay, sorry na, Han. Maling-mali ako sa mga sinabi ko sa'yo. Buti alam mo. Pero hindi ko matatanggap yung sorry mo. Sobra mong sinaktan yung damdamin ko, Abel. Hindi ko lubos na isip na sa'yo pa talaga na asawa ko manggagaling yung mga masasakit na salitang sinabi mo tungkol sa pagpapabaya namin sa nanay mo. Kahit tanungin mo pa si nanay, sasabihin niya hindi ko siya pinapabayaan. Alam ko naman yun. Siyempre, nakikita ko rin naman yung malasakit mo sa nanay namin. At nagpapasalamat ako kasi meron akong mabait na asawa na katulad mo. Pagpasensya mo na lang sana ako kasi medyo naging padalos-dalos ako mag-isip kaya may nasabi ako masakit. Sorry talaga, Han. Dala lang din siguro ng alak na ininom ko. Sa susunod kasi na iinom ka, ilagay mo yung alak sa tiyan mo at hindi sa ulo mo. Ay nako, matutulog na ako. At wag na wag kang tatabi sa akin kasi ang baho mo. Papa Dudut, hindi kami madalas mag-away ni Abel pero wala namang perpektong pagsasama. Hindi ba? Aaminin ko na nasaktan ako ng husto nang bigla na lamang siyang nagalit sa akin kesyo akala niya ay pinapabayaan ko ang nanay niya. At kahit lasing siya ng mga panahong yon ay wala pa rin siyang karapatan na pagsalitaan ako ng ganon. Siguro ay masyado na rin akong napuno, dagdagan pa ng mga isipin at pag-aalala ko tungkol sa aking sariling ama. Kaya nga nagsumbata na kami at nasabi ko ang lahat ng mga hinanakit at sama ng loob ko sa kanya. Nakita ko naman na tinablan siya kaya bahagyang nahimasmasan. Nagsorry siya sa akin pagkatapos ng mainit-init naming sagutan. Pero hindi ko siya kaagad pinatawad. Ewan pero ang laki ng tampo ko sa mister ko. Dahil sa lahat ng tao ay siya pa talaga ang magsasabi sa akin ng mga masasakit na salitang yon. Magkahalong inis, tampo at lungkot ang naramdaman ko. Nang mga panahong yon na humalo na lamang sa stress at pag-aalala ko sa kondisyon ng aking tatay. Papa Dudut, pinaramdam ko kay Abel na masama ang loob ko sa mga sinabi niya sa akin.
Pero sa kabila ng lahat ay inaasikaso ko pa rin siya, ang mga anak namin at ang nanay niya. Gusto ko lang linawin na hindi ako galit sa nanay niya. Mahal na mahal ko pa rin ang biyanang ko, na parang tunay na ina ang turing ko sa kanya. Kahit papaano'y inalagaan din naman niya kami ng mga anak namin ni Abel noong bagong salta pa lamang kami sa Negros. Hindi nagtagal ay nagkabati na kami ng asawa ko. Sinuyo niya kasi ako at humingi ng maraming sorry sa akin. Kinausap niya ako ng masinsinan at inamin niya ang kanyang pagkakamali. Pinasalamatan niya rin ako sa pag-aalaga ko sa nanay niya at sa pamilya namin. Para sa akin ay sapat na yon para patawarin ko siya. Hindi ko naman din siya matitiis ng matagal lalo na at asawa ko siya at mahal na mahal din. Nagsorry din ako sa kanya kasi nasagot ko siya at nasigawan. Ganon naman talagang mag-asawa. Sa relasyon ay mayroong hindi pagkakasunduan. Pero pagkakaunawaan at pagpapatawad ang laging dapat mamamayani. Basta handang magkompromiso at kung kinakailangang magbago o tungo sa ikabubuti ng inyong relasyon, ang bawat isa ay ayos na ayos na. Nagdaan pa mga araw, patuloy akong nakikibalita kina nanay sa Bicol tungkol sa lagay ng tatay ko. Kaya lang ay nagkaroon noon ng malakas na bagyo at 2 araw kaming nawalan ng kuryente kaya hindi agad nakapag-charge ng cellphone. Sa 3 araw ay nagbalik na ang kuryente namin. Agad kong chinarge ang cellphone ko dahil plano ko pang ang tumawag kina nanay. Pero habang hinihintay na mapuno ang baterya noon, ay nanananghalian muna kami ng aking pamilya. Makalipas ang 1.5 oras matapos kong buksan ang cellphone ko ay nakatanggap ako ng tawag mula kay nanay na magiging dahilan upang gumuho ang mundo ko. Ano nangyari? Si tatay kasi Han, sabi ni nanay sinugod nila sa ospital kaninang umaga lang. Kasi hindi na raw kumakain tapos suka pa ng suka. Nawala na raw ng malay sa bahay. Kaya kinailangan ng kabitan ng swero. Sobrang dehydrated na niya. Tapos pinagalitan pa sila ng doktor dahil bakit nun lang daw nila dinala sa ospital si tatay. Hindi na dapat nagalit yung doktor. Nakadagdag pa siya sa nararamdaman ni nanay eh. Sinabihan naman daw na ayaw nga ni tatay magpadala sa ospital. Kaso, ayun, nangyari na yung hindi nila inaasahan. Kumusta na raw ba si tatay dun sa ospital? Hindi mabuti. Mahina pa rin daw kumain at panay ang tulog. Hindi na rin makausap ni nanay sa sobrang panghihina at putla. Wala pa bang findings sa mga doktor kung anong sakit ni tatay? Wala pa. Kasi may mga sinasagawa pang laboratory tests sa kanya. Hirap na nga si nanay eh. Lalo mag-isa lang siyang bantay ni tatay. Nagreklamo siya sa akin na kulang na lang daw hatiin niya yung katawan niya para may magbantay kay tatay at bumili ng gamot kapag kailangan. Ura-urada pa man daw. Nalulungkot ako kasi malayo ako, Han. Kung nandun lang sana ako ako na mismo ang sasama kay nanay sa pagbabantay kay tatay sa ospital. Bakit hindi mo na siya makisuyo sa iba niyong kamag-anak dun? Para lang may kasama lang siya sa pagbabantay kay tatay. Ayun nga, sinabi ko nga sa kanya yan. Kaso ang pinakamalapit naming kamag-anak ay nasa Albay pa, tapos taga-Sursugun kami. Pero sabi niya, susubukan daw niyang kausapin para makahingi ng tulong na masamahan siya sa pagbabantay. Bakante naman yung isa kong pinsang babae doon. Aabutan na lang daw kahit magkano. Sana talaga makapunta yung pinsan mo. Oo nga eh. Natatakot ako na baka iwan na kami ni tatay. Alam kong lalaban si tatay na hindi siya basta magpapatalo sa sakit niya. Kaya sana magpakatatagkaan. Ang hirap lalo na sinabi ni nanay na nagsabi na raw si tatay na gusto niya na kaming makita ng mga kapatid ko. Yun naman pala eh. Baka namimiss niya lang kayo. Oo, pero hindi ko pa rin mapigilang isipin
Na baka kaya gusto niya kaming makita lahat kasi magpapaalam na siya. Hindi naman siguro. Pero baka malay mo, pag nakita na niya kayo lumakas siya at mapabilis ang paggaling niya. Yun na lang muna ang isipin mo. At wag na yung hindi magaganda kasi lalo ka lang kakabahan yan Ang hirap lang kasing hindi mag-isip ng ganun. Lalo't malayo ako sa kanila ngayon. Sana pwede tayong makauwi sa amin para makita ko na si tatay. Pwede naman, pero ikaw lang kasi alam mo na, wala pa tayong ipon Kaya ko naman sakaling ako lang yung uuwi. Sigurado ka? Oo naman. Malaki na ako, no? Alam ko naman, pero ang akin lang… Huwag mo ako masyadong isipin. Narating ko nga ang Maynila nung 15 anyos pa lang ako. Saka kahit na matagal na, simula nung umuwi tayo sa Bicol, natatandaan ko pa naman yung daan. Iba na rin kasi ngayon. Baka marami nang nagbago, lalo na sa Maynila. Ako nang bahala. Pwede naman akong magtanong Ang mahalaga sa akin ay makauwi ako ngayon sa probinsya namin. Lalo na't kailangan na kailangan ako ng tatay ko. Sige, hayaan mo. Gagawa natin ang paraan yan. Basta makauwi ka lang. Alam mo naman na kung ako ang nasa posisyon mo gugustuhin ko rin umuwi para makita yung tatay ko. Magulang mo yan Sayang lang kasi hindi muna kami makakasama ng mga anak mo. Gawa na wala tayong sapat na pera. Maiintindihan naman nila nanay at tatay. Malay mo sa susunod pag magaling na si tatay at makaluwag-luwag na tayo, makapagbakasyon ulit tayo ng mga bata sa Bicol. Papa Dudut, pangarap ko pa ulit makauwi sa Bicol kasama ang pamilya ko para makapagbakasyon. Maganda kasi doon dahil may dagat. Sadyang ayaw lang ni Abel tumira doon kasi hindi siya marunong lumangoy at wala raw siyang alam sa pangingisda katulad ng hanap buhay ng tatay ko. Pero magkasundo sina Abel at ang mga magulang ko, lalo na si tatay. Kaya nga para kung pinagsakloban ng langit at lupa nang ibalita sa akin ni nanay ang kondisyon ng tatay ko. Dahil sa nangyari ay mas naging desperado akong makauwi sa amin upang makita ang aking tatay. Pero dahil wala kaming sapat na pera ay nahirapan kami, Papa Dudut. Buti na lamang at pinadalhan ako ni nanay ng kakaunting pamasahe. At pinangutang ako ni Abel sa amo niya ng perang pandagdag sa pagbiyahe ko. Kaya mula Negros ay sumakay ako ng bus at barko para makapunta sa Maynila. Pagkatapos ay bumiyahe naman ako ng ilang oras pa Bicol, dala-dala ang pag-asa na maabutan ko pa ng buhay ang tatay ko. Pagdating ko sa probinsyang sinilangan ko ay dumiretso agad ako sa ospital kung saan ay naroon si tatay. Doon ako sinalubong ng iyak ni nanay kaya kinabahan ako na baka hindi ko na makitang buhay ang tatay ko. Pero buti na lamang at nabunutan ako ng tinik sa dibdib noong nakita ko siyang gising ng mga panahong yon. At masaya rin ako noong nakita ko siyang pinapakain ng kapatid kong bunso na nauna nang nakauwi sa akin. Pagkatapos ay niyakap ko ng mahigpit si tatay at nagkwentuhan kami ng sandali. Pero kapansin-pansin pa rin talaga ang panghihina niya. Sa kabilang banda ay sumaya naman siya at sumigla. Kahit papaano, lalo na noong nakumpleto kaming magkakapatid. Umasa ako na unti-unting manunumbalik na ang lakas ni tatay, kaya lang ay nagkamali ako. Makaraan ng 9 na oras. Simula nang magkita kami ay tuluyan na ring binawian ng buhay ang pinakamamahal naming tatay. Ang sabi ni nanay, kami lang daw talaga na mga anak nila ang hinihintay niya. Akala ko okay na Akala ko gagaling na si tatay. Pero hindi pala talaga. Ayun, tuluyan na niya kaming iniwan. Buong akala ko rin lalakas at sisigla na ulit si tatay. Kasi sabi mo, naging maayos naman yung itsura at pakiramdam niya nung nakompleto kayong magkakapatid. Oo, kumain pa nga siya at naubos pa niya yung pagkain na pinakain ko sa kanya kaya umasa talaga kami na magiging maayos na siya. Pero siguro,
gagaling. Tama si nanay. Nahinintay lang kami ni tatay na makumpleto ng mga kapatid ko para makita niya kasi magpapaalam na talaga siya. Ang sakit-sakit mawala ng tatay, Han. Sobrang sakit na para bang dinudurog ng paulit-ulit at pinong-pino yung puso ko. Grabe rin ang iyak ni nanay, kaya mas lalo kong nasaktan. Sana nandyan ako para kahit paano may masandalan ka. Nalungkot din kami dito ng mga bata nung binalita mong wala na si tatay. Iyak sila ng iyak at sabi pa nga nila, dapat daw sumunod na kami dyan sa'yo para makita nila yung lolo nila. Kaso, imposible naman yun kasi wala nga tayong pera. Anong sinabi mo sa kanila? Nadadalawin na lang natin yung puntod ng lolo nila kapag pwede na ulit tayo makauwi dyan lahat. Naiintindihan naman nila kaya wag mo na kaming masyadong isipin dito, Han. Mag-focus ka dyan kasi siguradong magiging abala kayo sa pag-aasikaso. Oo, katulad ngayon nakakukuha lang kay tatay nung punerarya na mag-e-embalsa mo sa kanya. Kaya nandito kami ngayon sa bahay para ayusin yung pwesto kung saan siya ibuburol. Naiyak na naman tuloy ako kapag naiisip ko na uuwi na nga si tatay sa bahay, pero patay na siya. Naiiyak din ako. Hindi ko pa rin matanggap na wala na si tatay. May usapan pa naman kami na tuturuan niya akong mangisda pag nakapagbakasyon ulit tayo dyan sa Bicol. Tapos ngayon, hindi na yun mangyayari kasi wala na siya. Nakwento niya sa akin yan nung kinumusta ka niya sa kayong mga anak natin. Sabi niya, dapat pala tinuruan ka na niya nung huling beses na nagkita kayo kasi baka hindi na raw niya magawa dahil nga sa sakit niya. Ako rin naman kasi yung umayaw dahil nga takot-takot tsaka di rin ako marunong lumangoy. Pero sana sumama na lang ako sa kanya kasi alam ko naman eksperto siya at di niya ako pababayaan. Nagsisisi na tuloy ako ngayon. Hayaan mo na, Han. Huwag mo nang pasamain yung loob mo kasi ganito na nga yung nangyari. Pasensya ka na kasi di ko lang mapigilan. Okay lang, pero sigurado ako na kung maririnig ka ni tatay, ayaw niyang sisisihin mo yung sarili mo. Magagalit yun sa'yo. Sige ka. Teka, ayoko naman magalit sa akin si tatay. Basta, balitaan mo ako ng mga nangyayari dyan ha. Tsaka pakatatag ka, Han. Pag kailangan mo ako, tumawag ka lang para may makausap ka. Pero nandyan naman sila nanay tsaka mga kapatid mo. Oo nga, pero salamat pa rin. Malaking bagay sa akin yung suporta mo kahit na malayo tayo sa isa't isa. Sana lang kasama ko kayo ng mga anak natin dito para kahit man lang sa huling hantungan, makapiling natin si tatay. Maiintindihan naman siguro ni tatay kung bakit wala kami ngayon sa burol at libing niya. Oo naman. Kahit mukha siyang masungit at matapag maunawain naman yun at mapagmahal. Ano pa yung pinag-usapan niyo nung nagkita kayo? Marami. Tapos nagbilin siya na alagaan daw natin ang pamilya natin. At kahit na mahirap ang buhay, ay huwag tayong mapagod na itaguyod ang ating mga anak. Papasaan din naman daw at makakapagtapos yung mga bata. Pakasabi kay tatay na pagsisikapan nating tuparin ang bilin niya. Oo, Han. Salamat kasi meron akong mabuting asawa sa katauhan mo. Sinabi ko nga yun kay tatay at saka pinagmalaki kita sa kanya. Ang sakit-sakit mawala ng magulang pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makita at makausap ang tatay namin bago niya ito binawi sa amin. Hindi ko rin nakalimutang humingi ng sorry sa tatay ko kasi hindi na ulit kami nakabisita sa kanila ni nanay sa Bicol. Pinangako ko sa kanya na kapag nakaluwag-luwag kami ay uuwi ulit ako kasama ang pamilya ko para magbakasyon at mabisita si nanay. Mahal na mahal ko ang tatay ko at sobrang lungkot ko na iniwan na niya kami. Dahil sa nangyari ay nag-extend ako ng ilang araw sa probinsya hanggang sa maihatid namin sa huling hantungan niya ang tatay ko.
Sa mga araw na yon ay regular kaming nag-uusap ni Abel sa cellphone. Nag-aalala kasi siya sa akin pero sinabi ko naman sa kanya, nakakayanin ko. Binigyan niya pa ako ng 2 araw para makapag-stay sa Bicol upang makasama si nanay. Pagkatapos ay pinag-ambag-ambagan ng mga kapatid ko ang aking pamasahe pabalik sa Negros Oriental. May pasobra pa para makabili ako ng kaunting pasalubong sa mga anak ko. Kahit na mabigat ang loob ko na umalis sa probinsya namin, ay masaya naman ako at excited na umuwi sa aking pamilya. Papadudot, kahit na mahirap magsimula matapos mamatayan, ay hindi naman titigil ang ikot ng mundo para sa atin, hindi ba? Pwede tayong magluksa hanggat gusto natin, pero sa katulad kong nanay na maraming inaasikaso at inaalagaan sa bahay namin, ay nagawa kong isantabi ang pakiramdam na yon. Pero tuwing gabi bago ako matulog ay palagi ko pa rin naaalala ang tatay ko. At yung huling beses na nag-usap kami, buti na lamang at marami kaming picture noon na binabalikan ko na lamang sa tuwing nalulungkot ako ng husto. Habang lumilipas sa mga araw ay mas naging abala ako sa pagiging nanay sa pamilya namin. At kasama na nga doon ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa nanay ni Abel. Mahal na mahal ko ang biyanan ko at sa kanya ko na lamang ibinuhos ang lahat ng kalinga na hindi ko nagawa sa tatay ko noong nabubuhay pa ito. Sa ganung paraan ay gumagaan ang loob at damdamin ko. Dahil sa katandaan, hindi na rin makalakad ng biyanan ko, katulong ko ang mga anak namin ni Abel sa pagpapaligo at pagpapakain sa kanya. Sa totoo lang, kung tatanungin nyo ang ibang mga anak ng biyanan ko na mga kapatid ni Abel, masasabi ko na wala silang masyadong pakialam sa nanay nila. May isa sa kanila na nagbibigay lang ng diaper para sa biyanan ko. Pero idinadaan pa niya ang pambili sa ibang tao kasi wala raw siyang tiwala sa amin na baka gastusin lang namin sa ibang bagay ang perang ibibigay niya. May iba na hindi man lang talaga madalaw ang nanay nila. Ewan, parang ang unfair lang na ipinagkatiwala na talaga nila ng tuluyan sa amin ang pag-aalaga sa nanay nila. May isang beses na inopen up yun sa kanila ni Abel para makahingi ng tulong sa pag-aalaga sa nanay nila pero minasama lang yun ng mga kapatid niya. Tapos yung isa niyang kapatid na lalaki kinuha sa amin ang biyenan ko para sila na raw ang mag-alaga. Pero nakita lang ng anak ko sa bahay nila ang lola nila na hindi man lang mapaliguan o mapakain ng maayos. Sa sobrang galit ng mister ko ay agad niyang binawi ang nanay niya sa bahay ng kapatid niya. Grabe naman. New Year na New Year pero hindi man lang dumalaw dito sa atin yung mga kapatid mo. Siguro masama pa rin ang loob nila dun sa naging pagtatalo nyo tungkol sa nanay nyo, no? Ano pa nga ba? Kilala mo naman silang ma-pride. Parang lahat na lang ng mga kapatid mo ma-pride. Ikaw lang talaga yung hindi. Hindi ko naman kasi kayayaman yung pride na yan. At kaya siguro ganyan nila ako tratuhin. Lalo na sa pag-aalaga kay nanay. Kasi alam nila hindi ako makakatanggi. Siyempre, magulang namin yun eh. Ayun nga, naiintindihan ko naman yung punto mo. Kaya nagsabi ka sa kanila ng damdamin mo. At siyempre, para na rin makahingi ng tulong. Oo, lalo naaawa na rin ako sa'yo nung nagkasakit ka. Tapos kailangan mo pang asikasuhin nanay ko at ang mga anak natin. Ayos naman na ako. Magaling na ako. Ayoko lang na maulit pa yun. Kasi mahalaga ka sa akin, tsaka asawa kita. Ay, alam mo naman na mahal ko ang nanay namin, di ba? Oo naman. At gustong gusto ko talaga na nandito siya sa atin. Para naaalagaan natin at palagi ko siyang nakikita. Matanda na rin kasi si nanay kaya dapat laging may nagbabantay sa kanya. Kaya nahihirapan din naman tayo lalo na pag may pangangailangan siya sa kalusugan niya na di natin kayang ibigay. Kasi maliit lang yung pera na kinikita ko. Kaya nga humingi na ako ng tulong sa mga kapatid ko pero sila pa ang galit. Siyempre, nagalit din ako sa kanila. Kasi wala na nga silang ambag sa pag-aasikaso sa nanay namin keso marami silang dahilan na ganito, ganyan. Alam mo kung tutuusin,
Ikaw na talaga ang umako sa responsibilidad ng pag-aalaga sa nanay mo. Kahit na meron ka na ring sariling pamilya na binubuhay. Kaya nga hanga talaga ako sa iyo, Han kasi mabuti kang anak. Naging mabuting magulang din naman si nanay sa amin nung mga bata kami kaya nga di ko maintindihan kung bakit ganun lang siya tratuin ng mga kapatid ko. Oo, may sarili na silang buhay at pamilya at hindi ko naman sila inuobliga na alagaan si nanay. Kasi tayo na nga gumagawa nun Pero kung susumahin, di hamak na mas asensado ang buhay nila kaysa sa atin. Alam kong masama magkumpara pero alam naman nila yung buhay natin. Tsaka yung hirap ko sa pagtatrabaho at pagpapaaral sa mga anak natin. Nakikita nila na araw-araw ako nakabilad sa bukid para magsaka, magapas ng damot, mag-uling pero hindi man lang nila maintindihan yung damdamin ko nung humingi ako ng konting tulong para kay nanay. May iba naman sa kanila na akala mo kung sino makapagsalita. Porke nakapag-abot ng tulong ng 1 hanggang 2 beses. Nanay din naman nila yung pinag-uusapan dito. Hindi naman ibang tao. Kaya nga nakakasama ng loob kasi bakit sila ganun? Hindi ko rin naman alam ang sagot sa tanong mong yan. Pero tama ka na nakakasama ng loob yung mga kapatid mo. Ewan ko. Pero bago pa man tayo dumating dito sa Negros, pinagpapasapasahan na nila ang nanay mo. Ang sakit lang nun bilang anak. Kaya di kita masisisi kung naisip mong kupkupin na lang natin ang nanay mo. Oo, tapos yung isa pa sa kanila. Pag-iisipan tayo ng masama kasi kinukuha raw natin yung pera ni nanay na natatanggap niya buwan-buwan sa pensyon niya. Wow ha? Gusto mo sampalin ko sila ng resibo ng mga gamot at iba pang pangangailangan ni nanay na binibili natin gamit yung pera ng pensyon niya? Sumusobra na yan Kung makapagsalita akala mo ang laki-laki nung nakukuha ni nanay. Buti nga meron pa rin. Pero madalas abunado pa tayo, lalo na kapag nagkakasakit ang nanay nyo. Yun nga sinabi ko sa kanya. Pero di pa rin siya naniniwala. Pumunta ka mo siya rito sa bahay natin at lalatagan ko siya ng mga resibo. Tignan natin kung hindi pa siya maniwala. Alam mo namang di pupunta yun dito kasi natatakot sa'yo. Hindi ako ang dapat katakutan niyang mga kapatid mo kung hindi ang sumpa ng langit. Kasi wala silang pakialam sa sarili nilang ina. Papa Dudut, alam ko naman na sa panahon natin ay uso na yung mga anak na hindi naalagaan ng mga magulang. Kasi dapat sa mga magulang mismo magmula ang inisyatibo na mag-ipon ng pera na magagamit nila sa kanilang pagtanda. Pero hindi na yon nagawa ng biyenan ko kasi matagal-tagal din niyang sinuportahan ng iba niyang anak na kahit matatanda na ay hindi pa rin marunong tumayo sa sariling mga paa. Kaya nga ang unfair lang na kung kailan ang nanay naman nila ang nangangailangan ng tulong ay hindi nila magawang tulungan. Awang-awa rin ako sa mister ko kasi alam ko na sobrang sama ng loob niya sa mga kapatid niya. Hindi naman sa pagkukumpara pero karamihan sa mga kapatid niya ay maluwag sa buhay. Habang kami ng pamilya ko ay isang kahig, isang tuka. Isang araw na aksidente si Abel. May nakapagsabi sa akin na nasagasaan daw siya ng isang SUV at naipit ang paa niya dahilan para bumaliko ang buto nito. Buti na lamang at pinagamot siya ng nakadisgrasya sa kanya dahil wala talaga kaming kapera-pera. Pero dahil nagpapagaling pa si Abel ay mas lalong walang pumasok na pera sa amin. Doon ako naghanap ng mapagkakakitaan. Buti na lamang at pinayagan ako ng kapitbahay namin na mayaman na maglabada sa bahay nila at ang perang bayad nila sa akin ang pinanggagastos namin ng pamilya ko. Ang hirap-hirap talaga ng buhay namin noon, Papa Dudut. Kaya nga nung gumaling na rin si Abel ay nakapag-decide na ako ng isang bagay na kahit kailan ay hindi ko naiisip na gawin. At yun nga ay ang pangingibang bansa upang maging OFW. Bagay na nung una ay hindi sinang-ayunan ni Abel. Pero sa huli ay napapayag ko na rin siya. Sa tulong ng kaibigan at kakilala ko sa lugar namin ay nakapag-asikaso ako ng mga papeles na kakailanganin ko sa pag-a-apply. At noong November ng 2024 ay nakaluwas na nga ako papunta sa Maynila para asikasuhin naman ang iba pang requirements na kailangan ko. Buong pag-asa ko na magtatagumpay ako sa plano.
na pag-iibang bansa upang matulungan ang aking asawa sa pagtatrabaho at pagtataguyod ng aming pamilya. Hello, Han? Kumusta ka naman dyan, Han? Okay lang naman ako rito. Siksikan pa rin ba kayo sa accommodation nyo dyan sa Maynila? Oo, pero luluwag na ulit kami kasi marami na sa mga kasamahan ko yung lilipad na sa susunod na buwan. Grabe, sana isa na ako sa kanila sa susunod. Naniniwala naman ako na makakaalis ka rin sa susunod. Ako rin naman, pero natatakot kasi ako eh. Saan? Sa medical ko. Akala ko ba okay na yun? Okay naman talaga ako, pero may pahabol pa sila na ultrasound sa liig ko kasi meron daw silang nakapana bukol. Pero wala naman akong nararamdaman na masakit. Wala naman siguro yan. Lalo sabi mo nga wala kang nararamdamang sakit. Natatakot lang ako kasi baka nang dahil lang dun hindi ako makaalis. E di kapag nangyari yun, umuwi ka na lang dito sa atin. Sisipagan ko na lang ng gusto yung pagtatrabaho para di mo na kailangang umalis. Kahit na gusto kong umuwi dyan kasi miss na miss ko na kayo ng mga bata, ayoko namang isuko yung pangarap ko na makapag-ibang bansa. Alam mo naman na malaki ang maitutulong nito sa pamilya natin, lalo na't nag-aaral na ang mga anak natin. Alam ko naman yun. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo kasi handa kang magsakripisyo para lang matulungan ako sa pagtatrabaho at pagtataguyod ng pamilya natin. Oo naman. Buong buhay mo, ikaw lang ang nagtatrabaho para sa atin. Kaya nung binigyan ako ng oportunidad na makatulong sa'yo, ngayon pa ba ako susuko? Yung medical na lang naman yung kulang sa akin eh. Halos lahat ng papeles ko okay na. Ibig sabihin, lagpas na ako sa kalahati para matupad yung pangarap ko na makalabas ng bansa. Ayokong umuwi sa atin ng bigo. Hindi ka mabibigo kasi magtatagumpay ka dyan, Han. Magiging maayos ang medical mo at makakaalis ka ng bansa. Salamat sa paniniwala, Han. Oo naman. Basta lagi ka lang mag-iingat at palagi ko rin namang pinagdarasal na gabayan ka ng Diyos. Lalo na't malayo ka sa amin ng mga anak mo. Kakayanin natin to. Oo naman, kakayanin natin to. Kumusta kayo dyan sa atin? Yung mga bata? Si nanay? Ayun, malaking adjustment sa mga bata lalo na nung umalis ka. Masyado kasi silang nasanay na merong nanay na nag-aasikaso sa kanila. Kaya minsan napapagalitan ko. Pero inaalo ko rin naman at pinapaliwanag ko sa kanila na kailangan nilang matutuwang asikasuhin ang mga sarili nila. Dahil inaasikaso ko si nanay at meron din akong trabaho. Tungkol naman kay nanay, ganun pa rin. Mahina na siya at di na niya talaga kaya pag walang katulong. Lalo na sa pagkain at pag-inom ng tubig. Ay, may problema nga ako kay nanay kasi hindi na siya makalunok ng kanin. Tapos lagi pa siya nagkakapigsa. Pabalik-balik, hindi na gumagaling. Nagkakasugat na rin siya kaihiga niya. Naku, baka may kung anong sakit na naman si nanay ha? Yun na nga, pero wala naman akong pera pampacheck up. Sinabi mo ba sa mga kapatid mo? Kasi baka pwede namang silang mag-ambag ng pampacheck up kay nanay. Sinabi ko na, pero sabi lang nila wala silang pera. Tsaka matanda na rin naman daw si nanay kaya hayaan na lang. Ano? Hayaan na lang? Sorry ha, pero napakasira ulo naman nila. Nagalit nga ako, pero wala namang patutunguhan yung galit ko. Baka lalo lang nila akong di kausapin kasi mapagmataas daw ako. Hindi naman ako nagmamataas eh. Ewan saan nila nakuha yun. Ang kinasasama lang ng loob ko, sarili nilang ina pero di man lang nila magawang tulungan. Kung mayaman lang sana tayo, hindi na magiging problema ni nanay yung pagpapagamot. Kasi sisiguraduhin ko na mabibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Binibigay mo naman lahat ng pangangailangan ng nanay mo sa abot ng makakaya mo eh. Oo, pero kulang na kulang pa rin. Hindi mo naman kasi kailangang suluhin lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga sa kanya. Nagkataon lang na hindi matulungin ang mga kapatid mo. Kaya nga sabi ko sa kanila, aalagaan ko na lang si nanay para kahit na anong mangyari wala akong daladalang mabigat. Sakaling mangyari na nga yung bagay na yun. Na kahit paano, alam ni nanay na may anak siya na kahit kailan hindi siya pinabayaan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Naniniwala ako na mapapagamot pa natin si nanay. Hintayin niyo lang ako na makalipad at sa unang padala ko, ipa-check up mo agad si nanay.
Huwag ka nang umiyak, Han. Magiging maayos din ang lahat. Papadudot, bago ko umalis noon sa Negros Oriental para lumuwas sa Maynila ay kinausap ko ng masinsina ng nanay ni Abel. Nahintayin ako makabalik sa probinsya namin pagkatapos ng 2 taong kong kontrata sa Saudi. Gusto ko nakasama pa rin siya ng pamilya ko na sasalubong sa akin. At kahit na naiiyak na ako noon dahil hindi na makausap ng maayos si nanay, alam ko sa puso ko na naiintindihan niya ang mga sinabi ko. Kaya nga sobrang saya ko noong nakalipad pa ako ng Saudi Arabia taong 2025. At kahit na bago pa lamang ako nito ay buong-buo ang pag-asa ko na iaahon kami sa kahirapan ng pagtatrabaho ko dito at pagsasakripisyo ko na mapalayo sa aking pamilya. Ang tanging hiling ko lang ay gabayan ng Diyos ang naiwan kong pamilya sa Pilipinas sa araw-araw ng kanilang buhay. At tulungan din niya ako na matupad ko ang aking mga pangarap, lalo na para sa pamilya namin ni Abel. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili ninyong i-air ang istorya ng buhay ko. Malaking bagay sa akin na mapakinggan po ito on air dahil paborito ko talaga ang Barangay Love Stories. More power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cristel. Mga kabarangay, saludo kami sa lahat ng mga OFW, ina at ama o kahit mga anak na nagsasakripisyo magtrabaho sa malayo para itaguyod ang kanilang naiwang pamilya sa Pilipinas. Hindi matatawaran ng kahit na anong gintong medalya o pagkilala ang respeto at paghanga namin sa inyo. Sana'y patuloy na pagpalain ng Panginoong Diyos ang mabuting hangarin ng bawat isa sa atin. At isa na nga doon ang kabarangay at letter sender natin na si Cristel. Sana'y magpakatatag ka dyan sa ibang bansa at gawin mong inspirasyon ng pamilya ninyo ni Abel para magpatuloy. Lalo na pag dumarating yung punto na gusto mo na lamang huminto at sumuko. Naniniwala ako at ang lahat ng mga kabarangay natin na matutupad mo ang mga mithiin mo sa buhay, lalo na at bukal ang iyong kalooban na gumawa ng mabuti at makatulong sa iyong kapwa. Tandaan natin na kapag may tinanim tayong mabuting punla ay mag-aani rin tayo ng mabuting bunga. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.